Magandang araw, party people. Ngayong umaga gagawa tayo ng garlic confit adobo style. So parang Pinoy style din to siya. Ingredients, meron tayong laurel at pepper at saka cloves of garlic. So yung garlic, pinukpok ko lang yan at binalatan. Buo lang yan siya, guys. So unang step, ilalagay muna natin yung garlic, bay leaf at pepper, tapos ilulubog sa oil. So dapat yung oil mo ay parang katumbas siya ng height ng garlic. I-make sure nyo lang na lutuin nyo siya sa low fire. Tapos ilalagay na natin yung ating equal parts ng isang kutsarang toyo, isang kutsarang suka at isang kutsarang asukal. Pag nagkaramel na yung ating bawang, okay na yan siya. Ayan na itsura. Set aside nyo muna yan siya. Kumuha kayo ng dalawang itlog, batihin nyo dalawang itlog. Equal parts din ito ng dalawang kutsarang gatas, dalawang kutsarang tubig for a fluffy texture. Ngayon, magiging fluffy lang yan kapag ganyan yung inyong mixture, ha. And then, as usual, batihin, salain nyo po. Yan po yung pinaka-importanting step. Salain yung itlog para mawala po yan siya. Yan. So, 2 times ako nagsala for creamy at fluffy texture. Kapag nag-steam kayo, siguraduhin yung kumukulo na yung steamer ninyo bago nyo ilagay yung egg mixture. Sa kabilang pan, maglagay ng olive oil at butter. Ngayon, ilagay niyo yung inyong tinapay of choice. Pwede pandesal dito, hatiin niyo lang sa gitna. Ang preferred ko ngayon ay bread. Loaf bread. Loaf bread ba yan? Basta loaf bread. Ayan. So, babaliktarin lang natin siya at para maging toasty. Ayan, ang ating steamed egg. Niluto ko yan mga around 10 minutes or so. Yan, para maging ganyan yung itsura niya. Parang custardy na yung kanyang texture. Nilagyan ko lang yun ng isang kutsarang toyo sa taas for flavoring, and then voila! Pwede na nating lantakan ang ating adobo garlic confit at ang ating steamed egg. I-try nyo nito sa mga bahay nyo, guys. Promise, masarap to siya. Mukha lang siyang komplikado pero madali lang po yan siyang gawin. Tandaan, sa pagluto ng masarap na pagkain, hindi kailangang mahal. Tingnan nyo lang yung mga available ingredients nyo sa inyong mga kusina and then create a dish out of it. So, subukan nyo na to para ma-enjoy nyo rin. So, maraming salamat. Bye-bye!